Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa at lalong higit sa ating Panginoon. Ang live po na ito ay nagmumula po muli sa Door of Faith Church, Tubuan, Pila, Laguna, sa pamumuno po ng aming pastor na si Pastor Paul John Landa at sa kabuuan po ng District 6. So papuri po sa ating Diyos at makikicomment naman po kung ako po'y naririnig. Okay naman po ba yung audio? Purihin ang Panginoon. Buti naman po at purihin ang Panginoon at naririnig po tayo sa mga oras po na ito. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Buhay ko sa Diyos
nakalaan. Kaya minsan pa aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagkatiwala po ninyo sa bawat isa. At lalong higit aming Panginoon yung pagkakataon na makarinig po muli ng inyong mga salita, na siyang aming magiging patnubay sa aming mga buhay, sa araw-araw aming Panginoon. Ang siyang aming kalakasan, ang siyang aming gabay, Panginoon, purihin kayo. Kaya minsan pa, aming Diyos, tulungan po niyo ang bawat isa sa amin na patuloy na manamnam ang inyong mga salita. At ako po na inyong lingkod, O Diyos, ay huwag po akong makita yung katotohanan nga, Panginoon, na wala naman akong kakayanan. Kayo lamang po ang may kayang magpaliwanag ng lahat ng bagay sa tulong at pagsama po ng inyong banal na Espiritu. Kaya minsan pa, salamat aming Panginoon. Tanging sa inyo po ang papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa at lalong higit po sa ating Panginoon. So, ngayon po, ang ating pong devotion ay magmumula po sa aklat po ng Roma, chapter 6, verse 1 to 7. Inuulit ko po, ang ating pong devotion po today ay makikita po natin sa aklat po ng Roma, chapter 6, verse 1 to 7. So yung title po nito, mga kapatid, ay Dead to Sin but Alive in Christ. So papuri po sa ating Diyos. Atin pong basahin. Verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Verse 2. Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 3. Hindi ba ninyong alam na tayong lahat ay nabautismohan kay Kristo Jesus, ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Verse 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 6, alam natin na dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. At verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, for sure po, marami po sa atin ay alam na po ito. Pero gaya nga po ng laging sinasabi, ang pinakang lagi pong gamot sa kalimot ay paalala. So, atin pong himay-himayin po siya sa 3 parts lang naman po, mga kapatid. Para hindi po tayo magtagal. So, doon po muna tayo sa verse 1 and 2. Ano po ba yung sinasabi po sa verse 1 and 2? So sa verse 1 and 2 po, sabi po dyan, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Bakit po ba ito sinabi po ni Pablo? So kung babalikan po natin yung verse, chapter 5, doon po natin maintindihan yung buong context. Kasi diyan po natin mababasa yung kilalang verse na when sins abounds, grace abounds. So sabi nga po dito, this explains how Paul balances his statement from Romans chapter 5 verse 20 to 21. Ano po ba yung sinabi po ni Pablo sa aklat po ng Roma chapter 5 verse 20 to 21? Sabi po diyan, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. 21, kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito yung sinabi ni Pablo prior dun sa verse chapter 6, 1 to 2. So, ginawa po ni Pablo is binalanse po niya. So, madiin po niyang sinasabi na hindi po dapat ito maging card po natin
para tayo po ay magkaroon pa ng maraming biyaya. So parang sinasabi natin, o ganun naman pala yung sitwasyon eh. Pag nagkakasala ako, mas nagkakaroon ng biyaya. Hindi po. Ano po? Kailangan po nating maintindihan, ano po mga kapatid, na kapag naandyan yung biyaya, ano po, yun po ay sapat ng tutulong sa atin para po tayo hindi magkasala. Kailangan po nating maalala ito mga kapatid sapagkat tayo kung we self-profess, ano po, na tayo po ay mga tagasunod po ni Kristo. Kung sinasabi po natin na tayo po yung mga Kristiyano na. Amen po. Ano po, sabi kung ang mindset nga natin ay ganito pa, I'll do what my flesh today and I'll repent later. Ano po? So, gagawin ko muna yung gusto ko ngayon. Tapos mamaya magsasorry na lang ako, magsisisi na lang ako sa Panginoon. May problema po. Ano po? May mga ganyang sitwasyon sa totoo lang mga kapatid. At ang masakit pa nga po, ano po, may mga ibang katuroan na lumalabas na, ligtas na pala ako, pwede ko nang gawin kung anong gusto ko. Hindi po ganoon mga kapatid. Ano po? Kapag ganun po yung mindset po natin mga kapatid, hindi talaga po natin naiintindihan kung ano po ang ibig sabihin po talaga ng biyaya. Ang question po natin ngayon sa mga oras po na ito mga kapatid, ano po ba yung ibig sabihin talaga ng biyaya? Naiintindihan po ba natin yung biyaya na sinasabi po ng salita ng Diyos na binibigay po sa bawat isa? Ano po? Kung titignan nga po natin, kung aaralanin po natin muli kung ano po ibig sabihin ng biyaya, sabi nga po dito, yung biyaya daw po na iyon is a gift freely given to us that we don't deserve and could never earn on our own. So yung biyaya daw po na iyon mga kapatid ay isang regalo na libreng binibigay sa atin. At kahit yung regalo na iyon hindi tayo deserve. At hindi natin kayang maatim sa pamagitan ng sarili nating kakayanan. Kaya na nga lang tayo binibiyayaan eh. Di ba po? Kaya nga lang din po ako nakakatayo sa inyong harapan dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. At ano pa yung other term na masasabi natin ibig sabihin po ng biyaya? Ito yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig, kabutihan, at pagpapatawad sa bawat isa po sa atin. Sa kabila ng ating mga laksa-laksang pagkakasala. Di ba po yun po yung mismong ibig sabihin po ng biyaya mga kapatid? So kung naiintindihan po natin iyon, ano po, sabi nga po yun po, grace means unmerited favor from God. Amen po. Hindi tayo karapat-dapat sa biyayang iyon, pero binigay sa atin ng Panginoon. At sapat po na iyon, ano po, nang pag naintindihan natin yung biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, sapat na po iyon para hindi po tayo magtuloy sa pagkakasala. Amen po. Sabi nga po dito, also if we continue sinning, it only shows that we are not dead on our old self, and worse, maybe you aren't born again. So kung nagpapatuloy daw tayo sa pagkakasala, baka ito yung nagbibigay din palatandaan na hindi pa tayo patay sa ating mga sarili. At ang mas malala, baka hindi naman po talaga tayo pinanganak na muli. Mga kapatid, we need to assess ourselves sa mga oras po na ito. Alam ko po, mga kapatid, hindi na po ito bago sa atin. Pero hindi ko po alam, baka po may iba po sa atin na nagsistruggle sa mga oras po na ito. Pagdating po sa sa kasalanan. At ngayon po, kailangan po nating maintindihan that if we profess, ano po, na tayo po ay na kay Kristo na, ang kalakip din po nun ay dapat patay na po tayo sa ating mga sarili. Ano po? Kasi bakit po? Kung sinasabi natin na follower tayo ni Jesus Christ, anong requirement ng Diyos para tayo makasunod sa Panginoon? We need to deny ourselves and we need to put ourselves on the cross so we can follow. Ano po? So, ibig sabihin, kailangan patay po talaga. Kasi kapag merong nananatili po na laman sa ating mga buhay, kahit katiting, sapat po iyon mga kapatid para hindi po tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya ko rin po nasasabi po iyan kasi by experience din po mga kapatid. Ano po? Tuloy po tayo. Verse 3.
to 6. Ano pong sinasabi po dyan? Balikan po natin. Di naman po mahaba ang ating pag-aaralan sa mga oras po na ito. 3 to 6, sabi po dyan, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 6, alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ano po yung sinasabi po dyan? Na kapag tayo daw po ay united na kay Kristo, iisa na kay Kristo, kailangan po nating maintindihan po talaga na tayo dapat daw po ay patay na sa dati nating pamumuhay, sa dati nating buhay, at meron na daw tayong panibagong buhay na kailangan po nating laging suotin. Hindi lamang po today, hindi lamang po sa isang araw, kundi po every single day. Last Sunday nga po tinanong ko po yung mga kabataan, ano po ba yung mas madali? Yung patayin ka para kay Kristo, o yung mamatay ka ngayon, o yung mamatay ka araw-araw sa pagsunod sa Panginoon? Ang mas madali, kung tutuusin, kapag may tinanong ka dyan, tinatanggi mo ba si Kristo? Hindi ko po tinatanggi si Kristo. Tapos papatayin ka, mabilis yun. Pero alam niyo po yung pinakamahirap na part? Pero sa tulong ng Diyos, tayo nakapagpapatuloy ay yung mamatay every single day at sumunod sa kalooban ng Diyos. So sinasabi po ng salita ng Diyos na kapag isa ka na kay Kristo, sabi nga yung baptism ay nagpapabibigay palatandaan na kapag kasama ka ni Kristo, kasama ka na rin namatay at kasama ka rin mabubuhay. Kasi meron ka ng panibagong buhay na nagmumula sa Panginoon. Ano po ba yung sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 17? Basahin po natin. 2 Korinto, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po dyan, kilalang verse po ito, kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So kung nakipag-isa na daw po tayo sa Panginoong Hesus, there is a new life. Isa na siyang bagong nilalang. Ano pa po yung sinasabi sa aklat po ng Efeso chapter 4 verse 24? Efeso chapter 4 verse 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid na banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sabi nga kung binabasahin natin sa verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. We need to put on, yung bagong pagkatao na binigay po sa atin ng Panginoon. Yun ang nagpapatunay na binago tayo ng Diyos. Meron na tayong panibagong buhay. Kaya ka makakapagpatuloy, Galatians chapter 2 verse 20, ano pong sinasabi po dyan? Galatians chapter 2 verse 20. Sabi po dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi sino daw? Si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan
ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ano po? Sino na daw namumuhay? Si Kristo. Ano? Sabi nga po dito, kung binasa natin yung verse 19, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ano daw mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Ano po? Malinaw na po yan. 3 verse na po yan. Halos isa lang po ang sinasabi, mga kapatid. Now, we need to put on yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon every single day. Last verse na po, Colossians chapter 3, verse 3. Ano pong sinasabi po dyan? Sabi po dyan, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Ano po? Patay na daw tayo sa dati nating pamumuhay. Ano po? Pero ito yung isang question. Bakit may ilan ng mga lingkod ng Diyos na bumabagsak sa pagkakasala? Ang sagot po dyan ay mababasa po natin sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 13 to 15. Ano pong sinasabi po dyan? Santiago chapter 1, verse 13 to 15. Ayan, sabi po dito, huwag sabihin naman na tinutokso siya ng Diyos sapagkat siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit na sino. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ano po? Yan ang dahilan kaya may bumabagsak. Dahil sa sariling desisyon, sariling kagustuhan. Ano po? Kaya nga, isa sa mga natutunan ko rin, ano po, na kapag idle po tayo, kahit segundo lang, for sure may ibang gagawin ka eh. Bakit? Kasi yung flesh mo, ano po, namumuhay pa naman po tayo sa laman eh. Namumuhay tayo yung katawan natin is makasalanan pa rin. So kung hindi natin papatayin yung ating makasalanang katawan every single day, ano po, pag tumigil tayo sa pagsunod sa Diyos, ano po, anong gagawin ng katawan natin? Ano po? Alam naman po natin yan, mga kapatid. Pero may solusyon. Ang daming binigay sa atin ng Panginoon na paraan. Yung katotohanan nga, na niligtas na tayo ng Diyos, yung dugo ng Panginoong Hesus na makapangyarihan, sapat na iyon para po tayo makatanggi sa lahat ng bagay, sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Makakapagpatuloy po talaga tayo. Bakit? Wala na tayo dun po sa tanikala ng kasalanan. Minsan tayo na lang yung nagiging dahilan bakit tayo nagkakasala. Alam niyo yun, pinalaya ka na ng Diyos, gusto mo pa ulit magpatanikala. At alam naman po natin, mga kapatid, na hindi po masaya ang nakatanikala ka sa isang bagay na alam mo, mali naman talaga sa harapan ng Diyos. Kaya po, ulitin po natin, sabi nga dyan, since we are still in our earthly body who desires sinning, we must completely kill the desires of the flesh. Lubusan daw nating patayin, yung ninanasa ng ating mga laman. Sinasabi po diyan, basahin po natin sa Colossians chapter 3 verse 5. Colossians po, chapter 3, verse 5. Ang sabi po riyan, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makabundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos. Sabi po dito, kaya't patayin na ninyo. At hindi po yan magagawa sa isang bagay, patayin ko na today.
We need to do it every single day hanggat buhay ka. Ano po? Because if we don't, hindi tayo makakapagpatuloy sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Paalala po sa bawat isa po sa atin yan, mga kapatid. At bilang panghuli, ano po, verse 7, ano po yung sa main verse po natin, verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano po? Yung mga namatay na daw kay Kristo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano po? Paano natin mga kapatid masasabi na tayo ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan? Paano natin masasabi? Ano po? Magbigay po ako siguro ng 4 na lang. Ano po? 5 minutes na lang po tayo. Sa unang-una sa lahat, yung isa sa palatandaan, ano po, na malaya ka na, ano po, sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan is there is already a conviction. May conviction na. Dati kasi kapag, let's say, sabihin na natin malakas kang magmura noon, pero nung nakilala mo ang Panginoon, natagpuan ka ng Diyos, ano po, meron ka ng conviction sa paanong paraan. Oo, sabihin na natin nakapagmura ka uli. Kasi bago ka pa lang eh. Ano po? Pero after nun, alam mo merong masakit. Alam mo merong masakit sa puso mo na hindi mo maintindihan at alam mo kung kanino ka nagkasala. Alright, at the same time, ano po, before mo pagawin, ano po, there is conviction na on your end, ano po, na nagsasabi, wag mong gawin iyan. Mali iyan. Ano po? Kasi nga, yung banal na spirito, ano po, na siyang tumutulong po sa atin para mamuhay sa kabanalan ay naroon sa atin. It is the one who convicts us. Ano po? He is the convictor. Ano po? Pangalawa, ano po? Isang palatandaan na tayo po ipinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan ay you can definitely say no to sin. Kasi dati, di ba po mga kapatid, kapag ginusto ng laman, talagang gagawin mo, hindi ka makakatanggi. Kasi yun yung gusto ng laman. Pero nung namatay ka kay Kristo, ano po, namatay, nung nakakilala ka sa Panginoon, ano po, pinalaya ka ng Diyos. Kaya kapag sa mga panahon na parang natutokso ka, you can say no na. Kaya mo nang tanggihan. Kasi binago ka na ng Diyos. You can go away na sa mga ganong bagay. Ngayon, kung hindi ka ba't ako hindi pa ako maka-go away? May problema. Hindi mo naiintindihan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Napakalaki ng kapangyarihan na binigay ng Diyos para sa atin at para tayo makatanggi sa mga anumang uri ng kasalanan. Pangatlo, ano po, meron na daw tayong tinatawag na transformed heart that desires for righteousness. Amen po. Dati kasi, ano bang ninanais natin? Gawa ng laman, kung ano yung kagustuhan mo. Ngayon, ano po, isa sa palatandaan na pinalaya ka na mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay yung puso mo ang ninanais na is puro kabanalan. Kundi yung mapaluguran ng Diyos, mamuhay ng may katuwiran, ano po. Alam naman po natin yan mga kapatid, di ba po? Lalo marami sa atin nararanasan po ito yung mga palatandaan. At bilang panghuli, pang-apat, ano po, meron kang pag-ibig sa Diyos. Na yung banal mong pagkatakot sa Diyos ang siyang nagiging dahilan para hindi ka magkasala. Dahil mahal mo na ang Panginoon, ano po, natatakot ka na magkasala. Ayaw mo kasi masaktan ng Diyos. Kasi mahal mo ang Panginoon na nagligtas sa iyo. Ano po? Yan po, iilan lang po yan sa mga palatandaan na pinalaya na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. At gaya nga po ng sinabi, ano po sa title po natin, Dead to Sin, but Alive in Christ. Ano po?
Kailangan po nating maintindihan na dapat po ang bawat isa po sa atin ay patay na sa kasalanan. At kailangan din po mga kapatid na araw-araw po nating suotin yung panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon para walang anumang gawa ng kaaway ang siyang makapenetrate sa atin, para po tayo ay magkasala. Oo, kung dumating man yung panahon na kung saan ay nag-fail po tayo talaga, hindi po natin nasunod ang kalooban ng Diyos, lapit po kagad sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang din po ang makakatulong sa atin. Pero if we keep on repeating that same sin, and we keep on repenting, pero inuulit pa rin natin, there is a problem. Kaya minsan pa mga kapatid, we need to assess ourselves. Pero patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Minsan pa saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil po sa inyong kamatayan sa krus, kami rin po ay namatay. Sa tulong po ninyo, sa pamamagitan po ng inyong dugo, kami po ay nalinis. At tunay naman talaga na sino mang sasampalataya sa inyo at nakipag-isa sa inyo, aming Panginoon, ay may panibago na pong buhay. Kaya minsan pa, tulungan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Kung may ilan man po sa amin, aming Diyos, na nag-i-struggle sa kasalanan sa mga oras po na ito, tulungan nga po ninyo ang bawat isa sa tulong ng inyong banal na Espiritu na magtagumpay, na patuloy na suotin ang panibagong buhay na binigay po ninyo sa bawat isa po sa amin. Tulungan po ninyo kami. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil pinalaya po ninyo kami sa anumang uri ng kasalanan na siyang nakatanikala po sa amin noon. Kaya minsan pa, ingatan po ninyo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na nanonood ng live po na ito at manonood pa. Ingatan po ninyo sila saan man sila po paroroon at maging liwanag po kami sa bawat tao na makakasalamuha po namin. Anumang uri ng paraan, i-allow po ninyo para nang sa gayon maibahagi po namin ang inyong mga salita. Tanging sa inyo lamang po ang papuri at pasasalamat at pagdakila. Kayo lamang po ang mataas. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Sa pumupuling mapagpalang umaga sa bawat isa, papuri po sa Panginoon.